Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Purihin po ang Panginoon sa panibago pong araw na ibinigay niya po sa atin. Panibago pong buhay at pag-asa, panibagong grasya po na inilaan niya para sa atin. At salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay pinagtipon niya at pinagsama-sama sa lugaring ito upang makaawit at makasamba sa Kanya. At alam ko po na lahat po tayo ay nasasabik na sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Kaya naman po, inananyayahan ko po ang lahat na tumayo at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Our Father, aming amang dakila sa lahat. Pinupuri ka namin, Father God, at ang pangalan mo lamang po ang aming itinataas, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Diyos. Sa dakila mong pag-ibig na palagi po naming nararanasan, aming Ama. Salamat, Lord God, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami binibigo, aming Ama. Kahit kailan, Father God, hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa amin, Lord God. Salamat po, O Father God, sa kapayapaan, Lord God, at sa kagalakan, Panginoon, na aming natatagpuan sa inyo, aming Ama. And Father God, sa umaga pong ito, dinanais po namin, Lord God, ang mapapurihan ka, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, ang inyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan, aming Ama. Samahan niyo nga lang po kami, Father God, ang presensya mo po, Panginoon, ang sasama sa amin, Father God. Aming Ama, kayo rin po, Panginoon, ang nagbigay sa amin, Lord God, ng kakayahan, Panginoon, na makatayo, Panginoon, at makasamba sa inyo. Kaya naman, Father God, sa inyo lamang po kami aasa, aming Ama. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang alay naming awitin, Father God, bilang pagsamba sa inyo, aming Ama. Salamat po, Father God. We thank you, Lord Jesus. We love you, Lord God. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. We praise you, Lord God, and we worship you, Lord Jesus. Salamat po, aming Ama. Come on, church. Atin pong awitan ang ating Panginoon ng may buong kagalakan at buong kasiyahan sa ating mga puso. Sabay-sabay po tayo pumalakpak at umawit sa Kanya. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, mapabilang
kapangyarihan, sadyang walang katulad. Ang iyong kadakilan, ikaw walang ang pinagbibitangan. Tunay nga, Panginoon, ang kayamanan namin, Panginoon, ang sambahin ka, aming Ama. Ito ang aming kagalakan, aming Panginoong Jesus. Ang awitan ka, Panginoon. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko. Thank you, Lord God. Praise you, Lord. We worship you, Father. Aming Ama, there is no greater treasure, Lord, than knowing you, Father. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa biyaya mo, Panginoon. Sa grasya mo, aming Ama. And Father God, help us, Lord Jesus, to seek you, Lord Jesus, every day of our lives, Lord. Sapagkat ito ang aming kaligayahan, Lord God. It is our joy, Lord God, to serve you, Father, to worship you, Lord God, all day long, Father God. We will seek you first, Lord. You will hear our voices early in the morning and late in the night. We will sing your praises, giving you the glory, offering our lives to you, a holy sacrifice. Oh, we will seek you first, Lord. We will seek you first, Lord. You will hear our voices early in the morning and late in the night. We will sing your praises, giving you the glory, offering our lives to you, a holy sacrifice.
just wanna be a sacred place. I just wanna be a holy temple. I just wanna be a tabernacle for you, where you are, where you are. I just wanna be a sacred place. I just wanna be a holy temple. I just wanna be a tabernacle for you, where you are, where you are, where you are, where you are. I just wanna be. Yes, Lord God, we just wanna be a holy temple for you, Lord God, to serve you, Lord Jesus, ng aming buong buhay, O aming Ama. You're worthy, Father God, and we worship you, O Father. Let's sing this song. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. It's our prayer, Lord God, let this be true to our hearts, Father. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord, in the name of Jesus. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in the beauty of holiness. I worship you, Lord, in spirit and in truth. I worship you, Lord,
Karapat-dapat ka sa lahat, O aming Diyos. Sa lahat ng pagsamba at papuri, O aming Ama. Salamat po, Father God, sa presensya mo na aming nararanasan, aming Ama. Sa pagkilos mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Father God. Aming Ama, patuloy kaming namamangha, Panginoon, sa kung sino ka, Lord God. At sa bawat pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga puso at buhay, O aming Diyos. Father God, ang aming naisin, Father God, ay ang manatili sa inyo, Lord God. Ang manatili sa inyong presensya, aming Diyos. Ang mapaglingkuran ka, Panginoon, ng aming buong buhay, Lord God. Ang aming nasambahin ka, Father God, ng aming buong buhay, O aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na makatayo, Lord God, na makaawit, makapagpuri, Panginoon, sa inyong pangalan, aming Ama. Salamat po, Father God, sa kakayahang ito, Father God, na nagmumula sa inyo, aming Ama. And Father God, fill us with your love, Lord Jesus, for you alone can satisfy us, Father God. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Father God, dalangin lamang po namin, Panginoon, na ang aming maging buhay, Father God, ay ang pagsamba namin sa inyo, Lord Jesus. To seek you, Father God, sa bawat pag-gising namin sa umaga, aming Ama. Sa bawat ng aming gagawin, Panginoon, ay hanapin namin, Lord God, ang presensya mo, Panginoon. Aming Ama, salamat po, Father God. And Father, as we listen to your word, Father God, nawa, Panginoon, ay maisabuhay namin ito, Panginoon, at maisapuso namin ito, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagdakila, ang pinakamataas na pasasalamat, Lord God, papuri, pagsamba, ang kalwalhatian, Panginoon, ay tanging sa pangalan mo lamang po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. And the church says, Amen and Amen. We worship you, Lord God, and we praise you, Father. Thank you, Lord God. To God be the glory po, at maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is February 1st. Ikalawang buwan po ng panibagong taon ng 2026. At ang ating tatahakin sa umagang ito ay ang patungkol po sa paglakad ng ating buhay na kasama ang ating Panginoong Jesus. Friends, because we are on the last part of, nasa huling bahagi po tayo ng biyaya ng Diyos. Matatapos na po, pagkatapos po ng rapture, ay tapos na po ang the dispensation of grace, where the world will now go to the dispensation of the end time, which is the Great Tribulation. At halos tapos na po ito at alam natin malapit na po ang katapusan, ang pagbalik po ng ating Panginoong Hesus. Concerning our current events, hindi po kaila sa inyo ang nangyayari po sa buong mundo. Meron pong binuo ang Pangulo ng Amerika na tinatawag pong Board of Peace, na ang kanilang tema po ay Peace and Security. Tinayo po nila at marami na mga bansa ang nagsalihan. As balita po ay about 25 nations, nagkaisa po sila. The purpose of the Board of Peace po ito, kapayapaan po, naggaling po sa tao. Ang kanilang layunin, the purpose of the Board of Peace is to oversee the next phase of President Trump's peace plan for Gaza Strip. Nakasentro po ito sa Israel. Israel po, Gaza Strip po ang layunin ng Board of Peace. But its broader mandate seek to promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure
enduring peace in the areas affected or treated by conflict. And their aim is peace and safety or prosperity. Kinilibutan po ako nung nabalitaan ko po iyon dahil sabi ko, parang nabasa ko na ito sa Bible. At syempre, si Trump po ang naka-front, pero sa likod niya, yung kanyang manugang po, si Kushner, ang isa po sa utak ng lahat po ito ng kapayapaan. Hindi ko nga alam kung yun po yung Antichrist. Pero hindi man natin hinahanap po yun. Ang mahalaga po ay nakikita natin sa ating kapanahunan na ito na po yung end time. Pag tinignan po ninyo sa Daniel chapter 9, verse 27, sabi po ron, "And he shall make," meaning the Antichrist, "and he shall make a strong covenant with many for 1 week." Yung 1 week, it means for 7 years. Kasi 7 taon po yung Great Tribulation. And for the half of the week, he shall put an end to sacrifice and offering, and the wing of the abomination shall come, the one who makes desolate until the decreed end to pour out on the dictator. Friends, pag tinignan naman natin ang Matthew chapter 24, ganun din. Verse 5. "For many will come in my name," Jesus said, saying, "I am the Christ. And they will lead many astray, and you will hear of wars and rumors of war." Anytime from this moment on, maaaring salakayin ng Amerika ang Iran. At ang Iran po, kakampi po niyan ang Russia at ang Turkey. Pag binasa na naman natin ang Biblia, Gog and Magog naman po yun. Yung po ang Ezekiel chapter 38. Kasi ang sabi ng Iran, pag inatake kami ng Amerika, pupulbusin namin ang Israel. Pag nangyari po yun, that will be the Gog and Magog. Friends, but according to the Holy Scriptures, bagong mag-Gog and Magog ay the rapture of the church. Kaya maniwala ho kayo, napakalapit na ng rapture. Kung yung gera malapit na, how much more ang rapture of the church? Anytime, any moment. Talagang bombahan po ito. Hindi ho ito biro. Kaya sabi ho ng Panginoon sa verse 6, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of birth pangs." Pag sinabi ho yun, birth pangs, parang isang babaeng malapit na manganak at hindi na mapipigilan. 1 Thessalonians, this will be our text. 1 Thessalonians chapter 5, starting verse 1 to 4. Now, concerning the times in the season, brethren, meaning the coming of our Lord, you have no need to have anything written to you. So, wala hong dapat pag-usapan, ayaw isabihin ng Panginoon kung kailan siya darating. Verse 2, "For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night." Dahil ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Magugulat ka na lang bigla. "While people are saying, there is peace and security." O yan na, binanggit ko ito ni Trump at saka ni Kushner. There will be peace and security, peace and prosperity. Then, sudden destruction will come upon them as labor pain come upon the pregnant woman, and they will not escape. Yun na naman, parang isang babaeng buntis na malapit ng mga anak, hindi na po ito madedelay. Lalabas at lalabas ang bata, manganganak po ito. Tapos sabi po ng verse 4, ito yung sa atin. Sabi kanina ni St. Paul, parang isang magnanakaw. Pero sabi ng verse 4, "But you are not in darkness, brothers, for the day to surprise you like a thief." Pero sa ating Christian, hindi parang magnanakaw ang Panginoon dahil ang mga totoong Christian ay handa. Alam natin, anytime, any moment, Jesus will come back. Babalik ang Panginoon upang sunduin lang tayo. Pagbalik ng Panginoon, hindi po siya aapak sa rapture, hindi siya aapak sa lupa.
Susunduin lang tayo ng Panginoon sa alapaap. Ang tawag doon ay the rapture of the church, which we can see in the book of Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, and 18. Susunduin lang tayo. Pinalo po yun ni Lord sa John chapter 14. Sa tahanan ng aking ama ay maraming mansyon. Ako'y pupunta roon upang ipaghanda ko kayo na matutuluyan at ako'y muling babalik upang sunduin ko kayo. So si Lord mismo ang susundo sa atin. Talagang VIP ko tayo kay Lord. Sabi ho ron, verse 5, "For you are all children of light, children of the day, we are not of the darkness." Let us go to verse 8. "But since we belong to the day," eto na ho, what shall we do? Habang hinihintay natin si Lord. "Since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for the helmet, the hope of salvation." Ang paghahanda po natin sa pagsalubong, sa pagsundo ng ating Panginoong Hesus ayon sa Banal na Espiritu, ay isuot natin ang baluti po ng pananampalataya, pag-ibig, at ang helmet ng pag-asa, which is the hope of salvation. Love, hope, and faith. While we are waiting for our Lord Jesus Christ. Kasi pag binasa ho natin to sa 1 Corinthians chapter 13, yung love, hope, and faith ay nananatili sa atin. It always abides. Ang meron nito ay ang mga totoong Christian lang. Love, hope, and faith. Sabi ng Biblia, ang pinakadakila ay pag-ibig dahil ang hope at faith ay mawawala pag nakita na natin ang Panginoon. Sabi ng verse 9, ito ho, kaya alam ko may rapture. Sabi ho ng Panginoon, verse 9, "For God has not destined us for wrath." Yung wrath dito, yung poot, that is the great tribulation. Hindi tayo tinatalaga ng Panginoon sa matinding kapighatian, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or sleep, buhay man o patay, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Yan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Let us please bow down for a while. Dear Heavenly Father, we ask for your anointing, O Father God, that we might be able to present your word holy and true to your children. Father, glorify your name in our midst. Help me, O God, that I might proclaim what is in thine heart, that thy people might have hope. For we are rejoicing in thee, O Lord God. Father, help me, I pray, by the power of your Spirit. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sabi po ni Lord, tinalakay natin last Sunday, John chapter 14, verse 27, sabi ni Lord, "My peace I give to you." My peace I give to you. Sabi niya, "Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Kaya ang labanan dito, the board of peace ng mga bansa sa Amerika at Europe versus the peace of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, ang aking totoong kapayapaan ang siyang ibinibigay sa hindi gaya ng kapayapaan ng sanlibutan. Kaya yung board of peace, that will be a fake, peking kapayapaan po yun, hindi po yun totoo. No one can give us the real peace except the Lord Jesus Christ, who is the Prince of Peace, sabi ho ng Isaiah. Kaya dito makikita ho natin, ito yung ating gagawin, paghihintay sa Panginoon. Kasi anong gagawin natin habang wala pang rapture? Kaya pinalaan na tayo ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13. Love, hope, and faith abides in us. Ito yung mga sandatang gagamitin natin laban sa sanlibutan. Kahit anong problema na meron po tayo, we must have these three virtues, love, hope, and faith. Buhay ka na.
Pag wala kang love, hope, and faith, ako katakot-takot na problema, sasalubungin natin, mahihirapan tayo. We cannot endure. Hindi ho natin ito makakaya. But our faith, love, and hope lahat ng Christian, meron pong love, hope, and faith. That is according to 1 Corinthians chapter 13. Meron ho tayo rito. Taglay-taglay. Kahit saan ka pumunta, meron kang love, meron kang hope, meron kang faith. Hindi ho nawawala yun hanggat nabubuhay tayo. The Bible says, but our love, hope, and faith will be tested. Kaya meron tayong love, hope, and faith. But according to the Bible, especially in 1 Corinthians chapter 3, verse 10, lahat ng ating ginagawa ay dadaan sa pagsubok. Your faith will be tested. Your love will be tested. Your hope will be tested. Lahat yan, dadaan sa pagsubok. Malalaman natin, di ba? 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Each one's work will become manifest, for the day will disclose it, or the day will reveal it, because it will be revealed by fire. Yung apoy po rito, ito po yung trials. And the fire will test what sort of work each one has done. Kaya tinatalakay ho natin madalas dito yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Love. All our help and giving should be motivated by love. Lahat ng ginagawa natin, pagtulong, pagbigay, ang laging hangarin, layunin ay pag-ibig kay Kristo. Hindi ho tayo nagbibigay dahil naaawa tayo. Nagbibigay tayo dahil mahal natin. Di ba? Even the Bible said that. Why did God gave His Son to us? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Naawa ba sa atin ng Diyos? Although there is the mercy of God. Friends, but in the first place, remember this, niligtas tayo ng Diyos hindi lamang dahil naawa siya sa atin. Niligtas tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. John 3:16. For God so loved the world that He gave His beloved Son. Kaya ang Panginoon, tumutulong sa atin, nililigtas tayo, hindi lang dahil sa naawa, kundi dahil mahal tayo. Yun ang tinuturo sa atin ni Lord. Pag tumutulong tayo sa tao, hindi ko dahil sa naaawa tayo sa tao, but because we love Jesus and we love human being. Mahal natin yung tao. Yung po yung ibig sabihin dito. Hindi mo nakalagay sa John 3:16 na, for God have mercy on us that He gave His only begotten Son. Ang sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ay mahal tayo, kaya niya tayo iniligtas. At yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. And then, hope. Friends, ang tawag po sa rapture ay the blessed hope. Kaya lahat ng Christian may pag-asa na hinihintay mula sa Panginoon. Hope. Rapture is our blessed hope according to the Bible. It is hope, the hope into which Jesus saved us. Romans chapter 8, verse 23. Not only the creation, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit grown inwardly, for in this hope we were saved. Now, hope that is seen is not hope, for who hopes for what he has seen? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Hope. So love, hope, and then finally, faith in God. I would like to use an illustration in faith. Kasi we are now talking about the rapture of the church. Faith let us use the life of Enoch. In Hebrews chapter 11, verse 5. Friends, bago ko basahin ng Hebrews 11:5, Enoch symbolizes the church. Para hindi na ho kayo malito. Si Enoch ay simbolo ng iglesia, ng Christian sa ating kapanahonan. Si Enoch sa lumang tipan, ni-rapture siya ni Lord. Sa bagong tipan, ang ira-rapture naman ni Lord, yung church. Kaya dito, pag binabanggit ko yung salitang Enoch, we're now talking about the church. Enoch symbolizes the church. Gusto niya mag-preach. May gift yung bata.
Ito. Si Enoch po, ibinanggit sa Old Testament in the book of Genesis, chapter 5, Hebrews chapter 11, Jude, verse 14. But I would like to use Hebrews chapter 11, starting verse 5. Ito ho yung ating hihimay-himayin. Hebrews chapter 11, verse 5. By faith, Enoch was taken up, or Enoch was raptured. Ibig sabihin raptured, caught up, dinagit. Why? So that he should not see death. Para hindi siya mamatay. And he was not found because God had taken him. Now, before he was bakit siya kinuha ng Panginoon? Before he was taken, anong dahilan? He was commanded as having pleased God. Mamaya basahin ko sa inyo sa original text po ito. And without faith, it is impossible to please God. Kaya tuwan-tuwa ang Panginoon kay Enoch. In our time, tuwan-tuwa ang Panginoon sa church. Why? Because the church has faith in God, in Christ. May ipananampalataya tayo, kaya natutuwa ang Lord. Verse 6, without faith, it is impossible to please God. For whoever comes to God must believe that God is God. And that God exists. And that God rewards diligently those who diligently seek Him. Lagi ho, pag hinahanap mo ang Diyos ng totoo, lagi may gantimpala. Remember this, pinangako ito ng Panginoon, ang lahat na maghahanap sa akin ng seryoso, may gantimpala. Tayo, mahilig tayo sa gantimpala. Ito, reward na ho ito. Those who seek God with all of their heart will be rewarded by God. Kaya sabi ng Jeremiah 29, if you will seek me with all of your heart, you will surely find. That is the reward. Minsan yung mga tao sinasayang yung reward. Sinabi nga ng Panginoon, kung hahanapin mo lang ako ng taos puso, yung totoo, may gantimpala ka. Diba? Tayo, pagka dumadalo tayo ng mga gawain, may reward. Tuwan-tuwa tayo, may premyo. Talagang gusto natin manalo tayo. Ito may reward. Hanapin mo lang siya ng totoo. God will give you a reward. By the way, that is a promise from God. Pangako ng Diyos yun. Ang sino man mag-ahanap sa Kanya ng totoo. Walang pag-aalinlangan. Yung sa totoo lang, tiyak, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Wala ka nung nag-ahanap ka lang, nagpe-pray ka lang, gusto mo lang siyang makilala, may reward ka na kagad. Anong reward? Hindi ko alam. Basta't yun ay surprise. God rewards those who diligently seek Him. Now, ito na ho, Enoch was taken prior to the judgment of the flood. Tignan natin yung panahon ni Enoch nung kanyang kapanahunan. Ayon sa Biblia, si Enoch po, yung kanyang kapanahunan, ay napakasama ng mga tao. Remember? Genesis chapter 5 po ito. Masasama na po ang mga tao. Pagdating sa Genesis chapter 6, baha ni Tandang Noe. Flood. This also spoken in the book of Hebrews. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. But before his translation or before the rapture, he had his testimony that he pleased God. What are the lessons that we can learn from this? The mystery of walking with God, kasi sabi ng Bible, Enoch walked with God. Malalim po yung walking with God. The mystery of walking with God ay pinapakita rito. Pag binasa ho ninyo ang Genesis, makikita ho ninyo, chapter 5, si Enoch ay nabuhay ng 365 years. Sa loob ng 365 years, Enoch walked with God for about 300 years. Hindi ho siya nagsawa sa kakalakad na kasama ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi ho siya nagsawa, kaya tuwan-tuwa ang Panginoon kay Enoch kasi hindi siya marunong magsawa. Yung ibang ang tao, nagsasawa sa Panginoon, nagsasawa sa Bible, nagsasawa sa prayer, pinagsasawaan ng Diyos. Si Enoch ho, hindi.
300 years, walang kasawa-sawa. Kaya sabi ng Bible, Enoch walked with God. And God was pleased with Enoch. Tuwan-tuwa ang Panginoon. Friends, dapat ganyan po ang pagtingin sa atin ng Diyos. Na ang Kristiyanong totoo, hindi marunong magsawa sa kakapanalangin sa Diyos. Hindi marunong magsawa sa kakabasa ng Bible. Hindi marunong magsawang kakapuri sa Diyos. Dahil sa sobrang tuwa ng Panginoon, alam ng Diyos darating ang baha. Ayaw niyang maranasan ni Enoch na mamatay siya sa baha. Kinuha na lang ng Panginoon si Enoch. Yung baha, it symbolizes the great tribulation in our time. Yan. Kaya pinapattern ko lang sa inyo. Kaya halata, pag hindi totoo ang relasyon ng tao sa Diyos, nauubusan siya ng pag-ibig. Nauubusan siya ng love, hope, and faith. Di ba nabasa niyo sa 7 churches? Yung iba, iniwan ng unang pag-ibig, Efeso. Iba ng lupaypay, yung iba nawala na ng pag-asa. Yung iba nawala na ng pananampalataya, na bumaligtad na. Pero ang totoong Christian, friends, hindi nauubusan ng love, hope, and faith, no matter what. Dahil ang love, hope, and faith sa atin na ibinigay ng Panginoon ay parang itong tubig na bukal na dumadaloy sa kabuturan ng ating puso. Remember, John chapter 7, verse 38, Jesus said, "Those who believes in me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water." Lahat ng sasampalataya sa Panginoon, sabi niya, ay magkakaroon ng bukal sa kanyang puso. Ibig sabihin ng bukal, walang patid, walang katapusan. Yun po yung bukal. Laging may love, hope, and faith. Yun hong ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Nanais ng Diyos na maranasan po natin. Friends, there are 3 kinds of people on this earth during the Old Testament, during the time of Enoch. Una, there were the unbelievers who perished in the flood. Yung hindi mananampalataya na nangamatay sa baha ni Tandang Noe. Ikalawa, andun po yung pamilya ni Noah na pinreserve ng Panginoon at hindi namatay sa baha, kundi nakasakay sa arko. At ang ikatlong uri ng tao ay katulad po ni Enoch na inalis ng Panginoon bago nagbaha, ni-rapture ng Panginoon. Just as the end of the age in our time, sa New Testament naman, there are also 3 kinds of people on earth in our time. They are the unbelievers of our time who will perish in the end times judgment, which is the great tribulation. And then, second kind of people, the modern Jews or Israel who will be preserved. Sila yung simbolo ni Noah na hindi mapapahamak kundi ipipreserve ni Lord dahil sa kanyang pangako. And then thirdly, there is the church who will be taken by God before the great tribulation. See? Kaya kinuha ng Panginoon si Enoch kasi may darating na baha. Mamamatay si Enoch, ayaw ni Lord. Kaya kinuha niya si Enoch, tapos chapter 6, baha. Sa atin naman, magra-rapture kasi mayroong great tribulation. Hindi na baha ito. Matinding kapighatian. Ayaw din ni Lord na ang church ay magdusa sa great tribulation. Kaya kukuhin tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi darating ang great tribulation. Prepared na nga ho ito. Handang-handa na ho ito. Sinare ko sa inyo last Sunday. Ang iba. Hindi ko lang Sunday o Thursday, nag-share ako sa mga kalalakihan, kababaihan. Kasi yung pong binubuo nilang kapayapaan na peke, hindi lang ho yun. According to some Bible scholars, ang kumukontrol at kokontrol sa buong mundo ay ang AI, Artificial Intelligence. Sabi nila, it might be the number of the beast. Artificial Intelligence. Yan na ho ang papalit sa mga tao. Hindi lang ho robot. Ang artificial intelligence ay kaya raw pong basahin ang Bible sa loob lang ng 3 seconds. At darating ang panahon, ang gusto nila, ang magtuturo ng Bible ay AI na. Ang problema,
walang ka-espiritu. Tandaan nyo, anything, pagdating sa spiritual, lalo na ho sa pagbabasa ng Bible, kapag wala ang Holy Spirit, patay. Because Jesus said, when the Spirit of truth comes, He will tell you the truth. The Spirit gives life. Kung walang Holy Spirit, kahit anong basa mo sa Biblia, walang kabuhay-buhay. Because the Holy Spirit is the one who gives life. Tayo! Kaya tayo nabubuhay because of the Holy Spirit. Siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin. Pag walang buhay ang tao, patay na ho yan. Kaya iyon po ibig sabihin ng Panginoon sa atin. Kaya kita ho ninyo, kaya assurance po ito, katiyakan na may rapture. Why? Because there will be a great tribulation. Nakakakilabot nga ho ang balita ngayon. Hindi mo alam. Ang ibang tao pinipilit si Kushner o kaya si Trump. I don't care. Maaring si Kushner, piniprepare na ho niya, nilalatag na ho niya ang gagawin ng Antichrist. O maaring siya. We do not know. Tapos ito pa, artificial intelligence, darating ang panahon. Walang tao makabibili, makakakain, no one can buy and sell without the number of the beast, which is 666. Probably, sabi nila, maaaring ito na yung artificial intelligence na siyang kukontrol sa tao sa buong mundo. Ayaw ho ni Lord na maranasan natin yun. Kaya dadagitin tayo ng ating Panginoon bago ho mag-Great Tribulation. There's some interesting similarities between Enoch and the church. Kasi parang pareho si Enoch at saka ang church eh. Si Enoch, he walked with God. Nalugod ang Diyos sa kanya. Kaya si Enoch ay kinuha ng Panginoon. That's why I told you, the church symbolizing Enoch. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Tandaan nyo, walang Kristiyanong dadanas ng Great Tribulation. Maliban na lang kung hindi ka totoong Christian. Siyempre, yung tinutukoy dito, yung totoong Christian lang. Sabi ho rito ng 1 Thessalonians 5:9 to 10. For God had not appointed us to wrath. Pag sinabing wrath, that is the Great Tribulation. Puot ng Diyos. Diba? Yun po nag-usapin, nag-aralan po natin. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, buhay man tayo o patay, we should live together with Him. Kaya ang rapture po, yung unang mga Kristiyanong namatay, silang muna ang mabubuhay. Sino-sino yung mga Christian? From the book of Pentecost. Nung nag-open ang church sa Pentecost, chapter 1, chapter 2, church na po yun. Sila Pedro ho yun. Sila muna ang bubuhay. Bibigyan ng glorified body. Lahat ng mga nauna, bubuhayin. Yung libingan nila, bubukas. At iaangat sila ng Panginoon. Bubuhayin. Pero hindi pa huhuli ang mga buhay na Christian, sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Kasi yung po ang paraan ng Diyos ng pagsundo. Mag-meet tayo, magkikita. Susunduin kita, sa kanto tayo makikita. Susunduin tayo ng Panginoon. At doon po, pagtunog ng trumpeta ng Panginoon. Of course, nabasa ho natin yan sa 1 Thessalonians chapter 4. Lagi ho natin binabanggit yan. I will read to you another scripture. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Because this is a mystery. Behold, I show you a mystery, St. Paul said. We shall not all sleep, or we shall not all die, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling. Ibig sabihin ng twinkling, isang kisap mata. Isang ganda lang ho. In the twinkling of an eye, at the last trump, tunog ng trompeta, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. And then, of course, 1 Thessalonians 4:16, kayo na ho magbasa naman. For starter, the name Enoch, ito yung kahulugan ng pangalan ni Enoch comes from the root word which means to train or to teach. Enoch po yun. Tinuturuan ng Panginoon. In the church, Jesus said, go and make disciples, student of all nations.
And then in Matthew 11:28, sabi ni Lord, learn from me. Mga tuto kayo sa akin. Kaya yung church, may similarity kay Enoch. Kasi ang ibig sabihin Enoch, natututo sa Panginoon. Ito naman sabi ni Lord, learn, mga tuto kayo sa akin. Kaya ang church, it symbolizes Enoch. Marami naman ni-rapture ni Lord, hindi lang si Enoch, si Elijah. Si Pablo, ni-rapture din ni Lord. Si Lord Jesus, nag-rapture din. Pero ito, tinutukoy natin, si Enoch, it symbolizes the church. Di ba? Naturuan siya ng Panginoon, katulad po natin. That's why I believe Enoch was an early type of the church, and his disappearance before the flood gave first hint of a pre-tribulation rapture. Friends, the church must also learn how to walk with God. Like Enoch. Paano ba ang lumakad na kapiling ang Diyos? Kasi si Enoch, sabi ng Bible, because Enoch walked with God, God raptured him. Yan. Kaya ang tanong, sino-sino ang mararapture? Ito, yung mga Kristiyanong lumalakad na kasama ang Panginoon. Friends, malalim ang salitang walk with God. It is a very special relationship with God. Enoch loved God so much, alam natin yan. He pleased God. Ibig sabihin ng walk with God, kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang pamumuhay. What was life like Enoch? Nung panahon po niya, tandaan nyo, ang paligid ni Enoch ay ubod ng kasamaan. Katulad din natin, sa sanlibutan, ubod ng sasama ang mga tao. Panloloko, pagnanakaw, and so on and so forth. That's why, how can we learn from the life of Enoch? Whenever we read the Bible, tandaan nyo, pag nagbabasa kayo ng Biblia, huwag nyo lamang hahanapin ang mga aral o history. Every time that you read the Bible, always seek God. Hanapin ninyo ang Diyos. Kasi ganun po si Enoch. He walked with God. Sa kabila po ng kasamaan ng sanlibutan, hindi po siya nakiisa sa kasamaan ng sanlibutan. So, hindi po sa ating uso yung gaya-gaya sa sanlibutan. But usually as the people are increasing in knowledge, they will also increase in immorality. Totoo po ito. Sa pagsobra ng talino ng tao, doon na po nagsisimula ang kanyang kahibangan at bumabagsak na po siya. According to Francis Schaeffer, when a nation reach up to the top, it will surely fall down. What goes up must goes down. Tingnan nyo ang Amerika, umangat, ngayon pabagsak. Europe, umangat, ngayon pabagsak. Yung mga tao, umangat, yumaman, pabagsak. Yung church na malalago, the mega church, umangat, bumagsak. Ang dami yung mega church sa Amerika, wala nang laman. Dati ang lalaki nila. Why? Because of pride. Ang tawag ho ron, ang kasagsagan ng ating tagumpay, ang tao ay yumayabang. Friends, that is the lesson in Tower of Babel. That is the lesson of King Solomon. Alala niyo sa Ecclesiastes? Si Solomon yumaman ng yumaman, tumalino ng tumalino. Ang dami na niyang babae. Pagdating sa tugatog ng kanyang buhay, bagsak siya. Ang aral ni Solomon, naging mayabang siya. Nagrepent naman siya at pinatawad siya ng ating Panginoon. Kasi nakalagay ho yun sa Ecclesiastes. Kaya King Solomon, walang kakwenta-kwenta kayamanan, walang kwenta yung mga maraming babae, walang kwenta yung katalinuhan. Ang conclusion ni King Solomon, i-enjoy mo lang ang Lord, ang Panginoon. Siya ang ating maging buhay. Friends, yun ang ibig sabihin. Kaya sa ating buhay, sa ating lipunan, ginagamit po ng Panginoon ang ating relasyon sa tao. Kasi even Christianity, friends, marami sa mga church, men pleaser na rin. Ayaw na magtuturo ng Bible. Mabababaw na tinuturo. Ang tawag nila ron ay the seeker-sensitive service. We've been to that. Sabi niya, huwag ka magtuturo ng malalim, huwag mong tuturo ang revelation. Naku po, huwag ka tuturo. Magagalit ang tao sa iyo.
Huwag mong tuturo yung judge. Ituro mo sa mga tao yung cute. Yung paano sila yayaman, paano sila lalakas, paano sila magtatagumpay. Ay, walang kakwenta-kwenta. Yeah. Men pleaser. But that's why Enoch lived scientifically in the age of progressiveness, so he lived socially in the age of permissiveness. Sabi ng Genesis chapter 6, verse 5, when the Lord saw how wicked everyone on the earth, yung bago magbaha, on earth was and how evil their thoughts were all the time. Wala hong absolute ng tao. Kaya sabi ho ng Genesis chapter 6, ikinalungkot ng Diyos na nilikha pa niya ang tao. Hindi ho nagsisi ang Diyos ng nilikha ang tao. Mali po ang interpretation nila ron. Ang ibig sabihin, kinalungkot ng Diyos ang kanyang paglikha. Ito sa inyong version. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Yan. Kaya, kinalungkot ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinatay na lang lahat ng tao, except Noah and his family. At pati na mga hayop, sinama na niya. Kasi ang mga tao, wala hong absolute. Yung tao, even in our time, gagawin nila kung ano ang palagay nilang tama. Hindi katulad ng, yung Christian, bago natin gawin, titingnan mo na sa Bible, ano ba sinasabi ng Biblia? Ano ba sinasabi ng Holy Spirit? Kaya hindi ho tayo nag-iimbento ng tamang buhay. Dahil inimbento ng Diyos ang katotohanan, ang Bible. So dito ho, makikita natin ang Panginoon. Kaya even in the time of Noah, sabi ng Bible, andun na ho yung same-sex marriage. Andun na ho yung abortion, andun na ho yung divorce and so on, immorality, andun na ho yun. Kinalungkot ng Panginoon. Pinatay na lang ng Panginoon. That is the judgment in the Old Testament. And again, in the New Testament, there will be a coming judgment, which what we call as the Great Tribulation. Ang Great Tribulation, sabi ng Matthew chapter 24, sabi ni Lord, wala pang nangyayari sa balat ng lupa ang Great Tribulation. Hindi pa ito nararanasan ng tao. Kaya nung pinag-aralan natin ng Revelation, di ba? Pitong selyo. Tao sa tao, magpapatayan, maglolokohan, mag-aabusuhan. 7 trumpeta. Ang demonyo pakakawalan, papatayin at pahihirapan ng tao. Hindi mo na papatayin, pahihirapan, torturing. 7 mangkok. Ang anghel ng Panginoon ang magpapahirap naman at papatay sa mga tao. Kaya judgment po yan. The 7 seals, the 7 trumpets, and the 7 bowls. Unti-unti. Kaya ang patayan po roon sa Great Tribulation, hindi ho biro. 1/3 of the population mamamatay. Ngayon ho, sa Iran, ilan ho pinapatay ng Iran? Iran pa lang ho yun. 30,000, 35,000 pinapatay. Iran pa lang ho yun. Sabi ko, grabe, parang nasa Great Tribulation na sila. Yan ho. That's why Genesis chapter 4 talks about the spirit of godless society. Despite the scientific advancement, evil was rampant. People were controlled by their own desires. It seemed they had permission to do anything. Meron silang kapahintulutan sa kanilang sarili na gawin nila ang anumang gusto nila. Enoch lived socially in an age of permissiveness where anything was accepted. Kaya sabi ko sa inyo, sa atin, hindi porke uso, susunod ka. Kasi meron tayong pahintulot sa Diyos at may palatuntunan ang Diyos. Kaya sinasabi ko rin yun sa mga kabataan, hindi porke uso ang tato, magpapatato ka. Christian ka, sila hindi. Hindi, di ba kalayaan na? Hindi yun. Basahin mo nga ang Bible. Basahin mo Leviticus. Don't you know, sa 1 Corinthians, that you are the temple of the Holy Spirit? Bakit ka gagaya sa kanila? Kaya si Lot hindi gumagaya. Uso yung tumoy at bakla ng panahon ni Lot, hindi siya gumagaya. Ayaw niya yun. Si Enoch, ganun din.
Wala akong pakialam kung uso yung tato. Basta't ako sa Panginoon ako susunod. Yan ang aral ng mga Christian. Kasi may mga nagtatanong isa, Pastor, pwede ba magpatato? Tatuan kita dyan. Hindi, biro. Hindi ho. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Bakit mo bababuyin ang inyong katawan? Na siyang templo ng Espiritu. Kaya pag nakakita ko ng tato, sira na yung taong yun sa akin. Yung taong ito hindi marunong gumalang sa Diyos. Kaya ulit-ulit ni Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Espiritu Santo, na ang Diyos ay nakatira sa inyo? Kaya ito nililinis natin, kaya tayo naliligo, iniingatan natin. Because the temple of God, sabi ng Bible, ang sino mang sisira sa templo ng Diyos ay parurusahan ng Diyos. Maliwanag ko yun sa Bible. Kaya hindi ho tayo basta gaya ng gaya. Alam ko, ang problema natin dito, kabataan. May nagtanong pa nga sa akin, okay ba magpalagay ng hikaw sa ilong? Ano ba trabaho mo? Yun na lang sinabi ko sa kanya. Membro ka ba ng banda? Tumutugtog? Kasi yun na sa kanila eh. Dapat may hikaw ka sa tenga, may hikaw sa ilong, may hikaw ka sa dila, may hikaw. Wala na, binaboy na ho yung katawan. See? Hindi ho tayo nabubuhay dahil uso. That's why ang tawag po ron the age of permissiveness, where anything was accepted. Ito yung natuturo sa atin. Some of the things we need to walk with God daily. How did Enoch walk with God? Was he a perfect man? No. Wala naman perfect na tao, the Bible says. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Plenty of other faithful followers in Christ could supply you with their own vision of the steps God had led them to walk with Him. According to Jude verse 14, babasahin ko sa inyo si Jude. Kasi si Enoch binanggit po sa Genesis 5, binanggit po siya dito sa Thessalonians, binasok sa inyo, binanggit din siya kay Jude. Verse 14, tatagalogin ko na lang. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch, nakabilang sa ikapitong saling lahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang kanyang mga libu-libong mga pinabanal or saints upang hatulan silang lahat. Paparusahan ng Diyos ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Verse 16. Ang mga taong ito'y ito yung ugali nila. Wala silang kasiyahan. Ibig sabihin, they are without content. Hindi sila kontento. Walang kasiyahan. Mapamintas. Alipin ang kanilang masasamang nasa. Mga mayayabang at sanay manloko para makuha nila ang gusto nila. Grabe, no? Ito ang galit na galit ang Panginoon sa mga taong ganito. Kaya sabi ko sa inyo, as a Christian, we must learn how to be content. Kontento ba tayo sa pag-ibig at pagpapala ng Diyos? Yan po si Enoch. At isa pang katangian ni Enoch, kasi ang kanyang kahulugan ay a learner. Meron po siyang teachability. Di ba? Kasi dapat marunong tayong matuto sa Panginoon. Matthew 11:28 po yan. Sabi ni Lord, come unto me all of you who are heavy laden, I will give you rest. Learn from me. Mga tuto kayo sa akin. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest in your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Friends, having a teachable spirit is vital for knowing God more. Marunong tayong magpaturo sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, God teaches us a lot of things through problem. Ano natutunan natin sa problema? Ano natutunan natin nung tayo nagutom? Kasi yan turo ng Diyos ay, gutom na kami. Talagang sinadya ni Lord na kayo gutumin para malaman ninyo, hindi lamang kayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Learner.
We have learned a lot of things through problems. And then in the age of presumption, ayaw ni Lord na makiisa tayo sa libutan. The people who were arrogant toward God could rightly be described in Jude 11 as in the way of Cain. Hindi na natin babasahin ito. They fixed their mind upon worldly prosperity and enjoyment and neglected the commandments of the Lord. Kasi yung mga tao ngayon, even in the church, nakafocus ho sila sa material. Kaya meron tayong tinatawag na kulto na church. Ang tawag ay the prosperity gospel. Yung prosperity gospel, ang dinidi nila sa tao, yayaman kayo. Hindi. Yayaman kayo. Yung mga tao mo tutik, gusto yumaman prosperity gospel. Yung iba naman, dominion theology. Yan yung mga kulto. Tinuturo sa church ito. Anong dominion? Pag sinabi mo, mangyayari, para ka na rin Diyos. Nakakatakot yung mga turo. Grabe. They fixed their mind upon worldly prosperity, enjoyment, and neglected the commandments of the Lord. They live in pride as in Tower of Babel. Na naman, ulitin na naman natin ang Tower of Babel. That's why, friends, life is not about man's achievement, but about the grace of God. Friends, hindi naman tayo humahanga sa kagalingan ng tao. Kaya sa akin, kahit sabihin mo matalino ka, mayaman ka, I don't care. I'm not impressed in their achievement, education, wealth, or success. Kasi ito ho ang tao. Na-share ko ito sa mga nung Webes sa kalalakihan at kababaihan. Nagkaroon po kami ng reunion, high school. Yung mga klase ko, very successful. Gusto kong i-share sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Gusto kong maging Christian sila. Hindi pa kasi sila Christian. Alam mo, mga klase ko, doktor, abogado, ang yayaman ho nila. At ang saya-saya nila. Nung i-share ko yung gospel, Cody, hindi mo nakikita yung buhay namin. Kaya nga kami successful Natutuwa ang Diyos sa amin Ako, doktor, mayamang kami. Yan. Ang akala nila, yung success ay spiritual success. Pero hindi, kahit na mayamang ka, kahit abogado ka, kahit senador ka, kung hindi ka Christian, impyerno ka rin. Ganun kasimple ang buhay. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero iba yung perspective nila. Tingnan mo nga, kung ang Diyos galing sa amin, yayaman ba kami? Kaya nga kami mayaman Natutuwa ang Diyos. Hindi ho yun. Wrong doctrine ho yun. Wrong teaching ho yun. Kaya huwag mong sabihin mayaman ka. Dahil sa Bible, maraming tinira ang Panginoon na mayayaman. The rich young ruler. Akala niya okay ang buhay niya. Nirebuke siya ng Panginoon. Anything that is not being built without God, is a Tower of Babel. Tandaan niyo ito. Magtayo ka ng pamilya na hindi mo kasama ang Diyos, you are repeating the mistake of people during the Tower of Babel. Tower of Babel. May bahay ka nga, may kotse ka, yaman mo, ang ganda ng achievement mo, but that is pride sa Panginoon. Kaya nakakatakot. Ang malungkot sa akin, sometimes even the church, ang tinuturo, prosperity gospel, dominion theology. Kaya yun ang ibig sabihin Akala nila, kaya nilang gawin ang lahat. Minsan pa kunwari, Christian, I can do all things through Jesus Christ, who strengthens me. Grabe. Ginamit pa ang pangalan ng Panginoon. Nasa Bible naman talaga yun, pero wrong context. Pag binasa ho ninyo, ito, basahin nga natin para magkaroon ho tayo ng aral. Palalimin pa po. In the book of Philippians chapter 3, verse 13. Philippians chapter 4, verse 13. Look at this, what did St. Paul said. Pag kinuha mo ang quote na to, tapos in-apply mo nang wala sa context, magkakamali ka. Kasi sabi ni Pablo sa Philippians 4:13,
Philippians 4:13, sabi po niya, I can do all things through Christ Jesus. Okay. Basa niya nga, I can do all things in Christ Jesus who strengthens me. Sige nga, paano niyo bubulay-bulayin yun? Ano ang dating sa inyo? Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo na siya nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ. Ano dating sa inyo? Nung binabasa ko ito, ginagamit ito ng prosperity gospel. Sabi ko, parang yayabang nila, magagawa rin nila lahat. Friends, mayabang ang dating. Kaya natin yan. Si Lord ang bahala sa atin. I can do all things. Friends, pag tinignan natin sa Greek word, ang Philippians 4:13, the Greek word here is isko. It means to prevail. Sa Tagalog ay kaya kong tiisin ang lahat ng bagay. Alang-alang kay Kristo na nagmamahal, na nagpapalakas sa akin. Kasi ang konteksto po ng Philippians 4:13 ay hindi po prosperity. Ang konteksto ng Philippians 4:13 ay ang kahirapan. Basahin nga natin. Philippians 4, verse 12, verse 11. Basahin ko sa inyo, ha? Philippians 4:13 kasi binasa natin kanina eh. Ito, verse 11. Verse 11. Not that I speak from want, for I have learned to be content with whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means. I also know how to live in prosperity in any and every circumstances. I have learned the secret of being filled and being hungry, of having abundance and suffering need. I can do all things. Ang pinag-uusapan po nito, kaya kong mabuhay kahit ako naghihirap, kahit ako busog, kahit ako gutom, kahit walang pera. Okay lang lahat sa akin. Pero yung verse 14, ang ibig sabihin, kaya kong tiisin ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi ho talaga yun yung I can do all things. Kaya binabasa ko na ho sa inyo yung original text. Kasi pag sinabi na, kaya kong gawin ang lahat ng bagay, parang ang yabang ho natin. Sabi nga ni Lord, you cannot do anything apart from me. Ang ibig sabihin nun, kaya kong tiisin ang hirap dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya kong tiisin ang sakit at karamdaman dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya kong tiisin ang kahirapan dahil kay Kristo na nagpapalakas. Yung po yung ibig sabihin ni Pablo, sa lahat ng problema ng taglay-taglay niya, kaya niyang tiisin. Bakit? Dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Pag yun ang pinamuhay mo, wow, hindi ka ho magre-reklamo sa Diyos. Kasi sabi ni Pablo, naranasan ko lahat yan. At lahat ng paghihirap ko, tiniis ko dahil may nagpapalakas sa akin. Si Kristo ang nagpapalakas. That is the context of Philippians chapter 4. O anong dating? Humility. Hindi siya mayabang. Kaya kong gawin ng lahat ng grabe, prosperity gospel. Lahat daw kaya niyang gawin. It is not I can do all things, but kaya kong tiisin ang lahat ng bagay. Alang-alang kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Friends, it is not about our achievement at all, but it is about Christ's achievement. Totally dependent tayo sa ating Panginoon. That's why that is testimony of Enoch in Hebrews chapter 11 verse 5. Hebrews 11:5. Ito. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death. Para hindi siya mamatay, kinuha na siya ng Panginoon. Tayo rin, ira-rapture tayo ni Lord para hindi na tayo mamatay. Why? Kasi kung hindi tayo kukunin ng Panginoon, dadanasin natin ang great tribulation. Parang bahaho yung tandang Noe. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now,
before he was taken, sa King James Version, he has a good testimony. Bago siya kinuha ni-rapture ng Panginoon, ang ganda ng patotoo ni Enoch. And this church, lahat tayo, bago mag-rapture, ina-expect ni Lord, magiging maganda ang ating mga patotoo. Sabihin yung patotoo, yung ating buhay. What is your testimony? Dito sa NASB, now before he was taken, he was commended as having pleased God. Tapos sabi ng verse 6, for without faith it is impossible to please God. For whoever draws near to God must believe that God is God and that God, He rewards those who seek Him diligently. Sabi ko sa inyo ang dali Hanapin mo lang ang Diyos na, kahit may sakit ka, taimtim ka lang manalangin sa Kanya, may reward ka na. Mahirap ka, wala kang pera, taimtim na hanapin mo ang Diyos, may reward ka na. Tuwan-tuwa, ang Diyos ho lagi nagbibigay ng reward. At simple lang ang gusto niya eh. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kung hahanapin mo lang ako ng totoo, tao, may gantimpala ka. Di ba? Pagka ma-attend tayo ng mga children's party, sino makakasagot nito? Pag may sagot, may gantimpala. Yung mga bata, lahat, gusto nila matanggap nila yung gantimpala. Ganun din tayo. There is a reward. Yung reward dito, faith in God. If you will seek me with all of your heart, you will surely find me. You will be rewarded by God. God is a God of reward. Lagi yung siya nagbibigay ng gantimpala. Napakasimple ng requirement ng Lord. Ano yun? Just having faith in God. Magkaroon lang tayong pananampalataya sa Kanya. That's why Enoch walked with God. He had something in life that is his relationship with God. A good testimony. That's why relationship with God is number one. Enoch walked with God. Maganda ang relasyon niya sa Diyos. Di ba? Hindi lang si Enoch. Si Noah had a covenant with God in a rainbow. That's why he was no longer afraid of storm. Abraham had faith in God and covenant that his son will be multiplied. That's why he never afraid to obey God. Si Abraham po, may tipanan din sila ng Diyos. Kaya nawawala ho yung mga takot nila sa buhay. Dahil meron silang relasyon sa Diyos. Ang taong walang relasyon sa Diyos, takot mabuhay, takot sa problema, takot magutom, takot mamatay. Tayo, ang pinanghahawakan po natin ay ang tipanan natin sa ating Panginoon. Friends, binanggit ko sa inyo ang tipan or what we call as a covenant. Ito naman ho lagi sa Bible, from Old Testament to the New Testament. We are all parts of a covenant of some sort. Di ba? Ang covenant po sa Tagalog ay tipanan o kaya sa modern time ay, ang tawag dito ay kasunduan. May kasunduan ang Diyos at ang tao. Sanay tayo sa kasunduan. Yung kasunduan na yon, yun ang nagpapatibay sa atin. Pag bumili ka ng bahay, may kasunduan yan. Magda-down ka ng 30%, ikaw na may-ari niyan. Pag bumili ka ng kotse, may kasunduan yan. And so on and so forth. A covenant is simply an agreement between two parties. This time, our covenant is between God and us. Covenant, ibig sabihin, ang pakipagkasunduan ng Diyos at tao. It is about relationship. Just like Abraham. Di ba? Yung bang, ang covenant ay tipanan, meron kang pinanghahawakan. Si Enoch may pinanghahawakan. Si Noah may pinanghahawakan sa Diyos. Yung pag nakita mo ang rainbow, pinapangako ko, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan. That is a covenant. Kay Abraham, ganun din. Tipanan po ito. Bibigyan kita ng anak. Napakarami. At yung pangako ng Panginoon kay Abraham, pinanghawakan niya. At si Abraham, nabuhay dahil may tipanan sila. What about us? In the New Testament, what is the covenant? 1 Corinthians chapter 11, the Holy Communion. Meron tayong Holy Communion ngayon. Friends, Holy Communion is also a covenant with our Lord Jesus Christ. Sa tuwing iinumin ninyo ang kopang ito at kakainin ng tinapay,
Ito'y nagpapatunay na meron tayong kasunduan na kayo'y babalikan ko, na kayo'y para sa akin. It is a covenant. Do this in remembrance of me, sabi ni Lord. Si Noah, ang pinanghahawakan niya yung rainbow ni Lord. Si Abraham, ang pinanghahawakan niya ang pangako ni Lord, bibigyan kita ng isang anak na si Isaac. Pero dadami ho yun. At sa atin po, ang pinanghahawakan natin ay ang pangako ng Panginoon. Friends, meron ba tayong pinanghahawakan sa pangako ng Diyos? Pag marami ho tayong problema, ang inaalala ko ho yung pinangako ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Ganun lang magbasa ng Bible. Kami kailan na makalawa. Nagme-meditate ako, dumating ako sa Isaiah chapter 46, sabi ni Lord, kahit sa iyong katandaan, kasi matanda na ako, hindi kita damandam ako, nagsasalita ang Diyos sa akin. Kahit matanda ka na, nariyan pa rin ako sa iyo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan kahit na ikaw ay uugod-ugod na. Sabi ko, ay Lord, salamat naman po. Buhay na buhay ho yun. That's why in Hebrews chapter 13, verse 5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For God said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. Tayo ang tanging mapanghahawakan natin ay ang bagong tipan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya siguradong ligtas at tagumpay tayo. Dahil meron tayong pinanghahawakan. That's why Enoch too was born with the same surrounding as Cain. He was a child of wrath, but Enoch became a child of grace. The word walk gives expression of fellowship with God. Enoch had fellowship with God. Meron ba tayong fellowship kay Lord? Kaya natuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya yun po ang ibig sabihin ng Panginoon, a holy walk with God. When Enoch lived, basahin ko Genesis 5:21 para makita ninyo. Genesis 5:21. When Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had another sons and daughters. Thus, all the days of Enoch were 365 years. Nabuhay siyang haba, 365 years. Pero sa loob ng 300 years, Enoch walked with God. Verse 24, Enoch walked with God and he was not, for God raptured him. Or God took him. Tayo ho ito. Importante ho yan. Sa atin ho, ganun lagi ang nakalagay sa atin. What is our testimony? Pag pumupunta tayo sa cemetery, nakalagay doon, si namatay, pinanganak noong January 1980, namatay noong 2000. Pero sa atin, iba ilalagay sa puntod. Ay, wala nang puntod kasi rapture na tayo. Ilalagay na lang nila, pinanganak noong 1980s. 226, ni-raptured. 2026, ni-raptured. Iyon ang buhay eh. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Pero walang kamatayan eh, ni-raptured. Kaya yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin. It reminds us why we don't want anyone to be left behind. Ayaw natin may maiwan. Friends, kasi hindi biro ang maiwan sa rapture. Mantakin mong papahirap sa tao. 7 selyo. Tao sa tao papatay. Kaya kasama doon ang gera. By the way, malapit na ang gera. Kung malapit na ang gera, mas malapit ang rapture. Why? Kasi yung gera, red horse po yan sa Revelation chapter 6. War. Pero bago mag-gera, white horse, the Antichrist. Kaya nga pinaplansya na ho nila. Board of peace. So that there will be peace and safety.
Pero sabi ng Bible, then there will be a sudden destruction. Akala nyo, peace ha? Magkakagulo kayo. Friends, we are approaching the time of the departure of the church in our time. Aabutan natin lahat ang rapture. Except, merong kukunin ang Lord sa atin na mauuna. But I pray to God, magsama-sama na lang ho tayo. Pagtunog ng trompeta. Ang dami na ho. Hindi na ho. Nahihiya nga ako kay Lord eh. You know why? Kasi ang sabi niya sa book of Matthew, kumahalat kayo sa iba't ibang bansa, ipangaral niyo ang aking ebanghelyo. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro niyo lahat ng aking tinuturo sa inyo. At ako isa sa inyo, magpaki hanggang sa wakas ng panahon. Ang problema, hindi lahat maabot natin. Buti na lang, ang Panginoon na kumikilos. Ang karamiang Muslim sa Middle East at Iran, tumatanggap kay Lord, hindi dahil sa pastor. Tumatanggap kay Lord dahil nakakita sila ng dreams and vision. Yung ayon sa pangako ng Diyos kay Joel. Kaya yung mga Muslim, parang si Pablo, nakita si Lord. Ako, si Jesus. Pagising ng tao, sumampalataya sa Panginoon, umiiyak, nagsisi siya. Nalaman niya na si Jesus pala ang tanging Diyos. Ang daming Muslim tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you. Kayo na ang gumagawa ng evangelism na hindi namin nagawa lahat. Kasi ang dami yung pintuan na bawal ang Bible, bawal ang... Yung mga pastor nga, pinapatay na eh. Even in America. That's why kung titingnan natin, susumahin natin, because Enoch was a type of church in our time, Enoch was raptured by God. Why? Because there will be a flood during his time. May baha eh. Kinuha na lang ni Lord. Kasi yung baha, ang maniligat sa ni Lord doon, si Noah at ang kanyang pamilya. Mamamatay mo si Enoch pag inabutan siya ng baha. Yung church then will be taken by God. Why? Because there will be a great tribulation. Ayaw ni Lord magdusa tayo. Binasa ko sa inyo sa Thessalonians. That's why Noah was a type of Israel during the flood. And the church of Israel during the time of tribulation. The unbelievers were once drowned by the flood during the great tribulation. Enoch never see the flood. And so the church will never see the great tribulation. Hindi na ho natin makikita ang great tribulation. Friends, because God will took us up. That's why the 1 Thessalonians 1, 9 and 10, hindi papahintulutan ng Diyos na ang church ay dumanas ng poot ng Diyos or ng great tribulation. That's why, sabi ni Pablo, kukunin tayo ng Panginoon. Friends, that is a promise. But what shall we do? The Bible says, dahil tayo ay simbolo ni Noah, ni Enoch, sabi ni Lord, Enoch walk with God. Friends, let us also walk with God para kasama tayo sa rapture. Kung meron na maiwan sa rapture, malungkot, pero may chance pa rin kayo maligtas. Kaya lang, dadaan kayo sa butas ng karayom. Mantakin po ninyo sa Great Tribulation. Gagamitin ng Antichrist ang AI. Pag hindi ka konektado sa AI, hindi ka kakain. Walang negosyo. AI ang kokontrol. At hindi lang yun, pahihirapan ng tao. Grabe ho ang digmaan ngayon, hindi katulad ng World War I, World War II, iba ho ito. Pasamaan ng pasama ang tao. That's why today, we would like to pray to God to give us the hope, love, and faith that we are needing as we wait for the rapture of the church. Let us all please bow down in prayer. Mahal naming Ama, maraming salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Lahat kami ay tinubos ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus.
Kaya lamang kami nakakalapit sa inyo, Ama, dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. It is only by your grace and mercy that we do exist, Father God, and we give you thanks for everything. Father, thank you for your love, for everything that you have given unto us. Salamat, Panginoong Isus, hindi nyo kami ipapahintulot sa matinding kapighatian na napakaganda ng plano nyo sa amin. Katulad ng ipinangako ninyo, Panginoong Isus. Kayo ay umalis upang ipaghanda kami ng aming matutuluyan. Subalit muling babalik upang kami ay inyong sunduin. Tinakahihintay namin, Panginoong Isus, ang pagsundo nyo sa amin. Upang kayo po ay aming makita ng mukhaan at maranasan ang inyong tunay na pag-ibig at kapiling kayo magpasawalang hanggan. Ang daigdig na aming ginagalawan, O Diyos Ama, ay punong-puno ng kasamaan at kasinungalingan. Subalit sa iyo kami umaasa, Ama, na hindi nyo kami pababayaan. Ama, anuman po ang mga pagsubok na aming pinagdadaanan, turuan nyo kami matutong pagtiis. Bigyan nyo kami ng kalakasan, sapagkat kayo lamang ang kalakasan ng bawat isa sa amin. Huwag niyo kaming pababayaan sa lahat ng aming pinagdadaan ng pagsubok, maging sa sakit at karamdaman. Tulutan niyong matutunan namin magtiis ng lahat ng bagay, sapagkat si Kristo Jesus ang nagpapalakas sa amin. Ingatan niyo po kami sa aming buhay, dinggin niyo nawa ang pananalangin ng inyong mga anak. Magtagumpay din kami, upang kami po ay maging kaluguran sa inyong harapan, magkaroon kami ng tunay na relasyon sa aming Panginoong Jesus. Diringgin niyo nawa ang panalangin ng inyong mga anak. Pagpapalain niyo sila at nawa, Ama, maging buhay ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig para sa inyo. Salamat po sa oras na ito'y dadaos naman namin, Ama, ang alaalang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang Holy Communion. Tulungan niyo kami, Ama, na maalala ang lahat ng inyong ipinangako sa amin, na aming pinanghahawakan ang katapatan ni Kristo Jesus ay aming mararanasan. Dinggin yung kanilang pananalangin habang tinatanggap nila ang juice na simbolo ng dugo ni Jesus. Ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo Jesus ay aming pagsasalusaluan bilang tanda ng inyong pakikipagtipanan sa amin. Nasasampalataya kami lagi sa ginawa ng Panginoon. At ito ay ang aming kaligtasan at tagumpay sa buhay na ipinagkakaloob niyo sa amin araw-araw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung sabi ng Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala niyo sa amin. Ang tipa ng iniwan niyo sa amin, Panginoong Jesus, na hindi namin malilimutan habang buhay. Magpasawalang hanggan. Kayo ang aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Ang banal niyong dugo, ang pinanlinis sa lahat ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon, sa biyaya at grasya ninyo. Salamat din, Ama, pinakikinggan niyo ang panalangin ng inyong mga anak. Hindi kami nawawalan ng pag-asa. Maging ang aming mga sakit at karamdaman ay kaya niyong pagalingin, sapagkat kayo ang nagpasimula ng lahat ng magagandang bagay sa aming buhay. Ay tiyak at tapat, nalulubusin ninyo ang inyong sinimulan. Pagalingin niyo nawa ang karamdaman ng inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Ama, salamat po. Gamitin niyo kami sa lahat ng bagay. Maging alulod kami ng inyong pagpapala. Daluyan ng inyong pag-ibig. Daluyan ng inyong katotohanan. Tanggapin niyo po ang mga tithes and offering na aming iaalay upang sa gayon, Ama, ay maging bahagi kami ng inyong gawain dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Maraming salamat po, maingat naming ibinabalik lahat ng papuri sa inyo, ang karangalan at pasasalamat. Naway dumating na kayo, Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Thank you, Lord Jesus. To God be the glory. Palapakan natin ang Panginoon. Hello. Inaanyayahan ko pong muli ang lahat na tumayo at atin pong muling awitan ng ating Panginoon. This is our prayer, Lord God.
you first, Lord. You will hear our voices early in the morning and late in the night. We will sing your praises, giving you the glory, offering our lives to you, a holy sacrifice. We will seek you first, we will seek you first, Lord. You will hear our voices early in the morning and late in the night. We will sing your praises, giving you the glory, offering our lives to you, a holy sacrifice. Let our praise arise as incense, O Lord, to you. May our worship be a fragrance, O Lord, to you. We will seek you first, Lord. You will hear our voices early in the morning and late in the night. We will sing your praises, giving you the glory, offering our lives to you, a holy sacrifice.
where you are, where you are, where you are, where you are. I just wanna be. Thank you, Lord God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We praise you, Lord God, and we worship you, Lord Jesus.